Mr. Soriano, hindi ito marunong na ang makakapagbanal lang sa Panginoon Jesucristo. Hindi siya maaaring makapagbanal. Wala naman ako sinabing makakapagbanal ako eh. Kapatid, wag mo kong paratangan ng hindi ko sinasabi. Teka muna, brother, sa no. Puring, no comment. Basta ang ano mo, magtanong ka. Kaya, ang understanding ni Mr. Soriano ay iba ng akin. Kaya, ang sinasabi ko sa inyo, iba po. Okay, tanong. Kaya, itong madali, bigyan natin ng panahon. ang pagkaintindi niya ay iba yan sa akin. Kaya, kung ako ay tinatawag na tatanong, wala nang kabuluhan ng tanong ko sapagkat hindi naman masasagot. Okay. Huwag ka magpaparatang ng ganyang kapatid. Teka muna. Kahit sino ka, hindi kita aatrasan. Kahit matanda ka. Huwag ka magpaparatang na hindi ko masasagot. Iniinsulto mo ba ako? Okay, teka muna. Sa harap ng mga taga-Bicol o inililitaw mo ang kulay mo kung anong klase kang kausap? Huwag mo ko iinsultuhin dahil wala pa akong inatrasang mangangaral kahit sino. Okay, teka muna. Huwag mo sasabihin hindi ko masasagot. Ayan, please. Para matapos ang ating usapan ngayong gabi na mayroong na maayos, na mayroong kayong mapupulot na buong katotohanan, Puring, magtanong ka ng magandang tanong. Huwag na munang magko-comment at dapat magtanong ka muna. Bago ako tatanong, ay ito lang. Na para bang ako daw ay nag-iinsulto. Ang sabi ko sa inyo, ako ay preacher. Ang pagpunta ko dito, hindi lang debate. I am a preacher of the original gospel of God. That is why, ang sabi ko sa inyo, hindi pwede ang tinatawag na mga kasabihan. Okay, but ang point, Puring, Mr. Espeso, ang point ay nagpumunta Mr. Moderator, may ay, sandali lang po. Kaya ko sinasabing iniinsulto ko, hindi na raw siya kailangan magtanong dahil hindi ko raw masasagot. How dare you? Okay, taka muna. Wala pang uminsulto sa akin ng gano'n na hindi ko masasagot. Masasagot ko. Kaya nga pumilma ka sa tema, meron 15 pinuto na tanungan. Okay, Mr. Expectedly dapat masagot. Okay, pero para Brother paratangan ako na hindi ko masasagot kaya ayaw niya nang magtanong. Baka kaya ayaw niya magtanong, alam niya wala na siyang maitatanong. Baka gano'n. Okay. Brother Sanyo, please. Kaya nga, okay, binigyan. Kaya nga po, Tanong. ang tanong ko ganito. Ayan. Ikaw, Mr. Soriano, naniniwala na mayroon reliyon at ang reliyon na yan ay tumuturo ng kabanalan. Ikaw ba banal na? Ayon po sa Biblia. Ay, tayo! Sa Hindi Biblia po. ang Biblia! Ay, sa Biblia. Ang Huwag ka tinatawag magalit, yan! kapatid. Ikaw Kapatid. ang nagsagot! Kapatid, baka atakihin ka po. Baka atakihin ka po. Baka atakihin ka, huwag ka masyadong galit na galit. Okay, relax lang kayo kasi relax kayo. Mr. Moderator, ganito, para fair, ano? Tinatanong niya ako kung banal ako. Sabi ko, ayon sa Biblia, patutunayan ko. Abay, galit na galit. Pagalitan niyo siya. Hindi siya sumusunod sa moderator eh. Walang masama doon sa sagot. Ayun lang. Walang masama ron. Walang masama sa sagot ko. Yung tanong niya, siguro, hindi ko alam, pero yung tanong mo sinagot ayon sa Biblia. Ngayon, kung gusto mo ng ibang paliwanag, humingi ka, huwag ka munang mag-ano. Ito ha. Okay. Ito ang sabi ko sa inyo. Ang tanong ko diretso kay Mr. Soriano. Hindi ko nagsasabi na ang Biblia ang magsagot. Siya ang magsabi kung siya banal. Ang tanong, eto po, sagot ko, Mr. Moderator. Mr. Moderator, sagot ko po ganito. Ang tanong niya kasi, ako raw ba banal? Ang sagot ko, ayon sa Biblia, dahil ang diskusyon, ang tema namin, ayon sa Biblia. Okay, siguro. Mr. Moderator, Siguro, ito. wag na natin ipapatuloy itong... Ayon sa Biblia, oh. Kasi dito, kung hindi tatanggap si Mr. Espeso na ayon sa Biblia, sapagkat Bible ang source ng lahat na pinag-uusapan natin dito. Ngayon, taka muna. Ako ay nagsasalita pa fair and wala akong kinakambayan na nasa gitna ako ha. Okay, teka muna. Kung ang tanong, ito kasi pagkat yung tanong niya,
yung tanong niya sinagot na ayon sa Biblia, wala akong nakita na mali doon. Pero kung ayaw niyang tanggapin, it's you to decide kung sino ang may diferensya. Pero, sapagkat itong katanungan na yun ay sincero yun, sapagkat alam ko na alam niya na itong tanong yun ay maaring mayroong siyang kasagutan. Iyon lang na hindi natin nasa gusto niya, hindi makala. Itong kasagutan mo, hindi ayon sa gusto niya, better na stop na lang. Ibang katanungan na lang. Okay. Ibang tanong na lang. Ang ibig kong sabihin po, ito Okay, tanong, Mr. Espeso. Relax ka lang. Ito po. Ang katunggali ko ay dapat siyang magsasagot. Sapagkat ang inyong lingkod ay banal, talagang tunay na banal. Kaya, ang tanong ko ay siya. Ngayon, kung ang Biblia ang sasagot, hindi na ko sa kanya tatanong. Okay. Ayaw ho pala niya sa Biblia. Ang usapan natin, ang tema ayon sa Biblia. Kaya ako, I will stick to the Bible. Ano man ang isasagot ko sa itatanong niya, gusto ko manggaling sa Biblia. That is very unbecoming of a proclaimed chairman and preacher of the original gospel. I'm deriving my question from the Bible and you do not want it. How dare you? Hindi ako satisfied. Marami po akong tinanong, Mr. Moderator, hindi ako satisfied sa sagot niya eh. Pero I let it go. Kasi mamaya pag-aaralan yun eh, pag masasabi naman yun. Papaliwanag lang po natin, confirmation lang po kapatid, para matuloy po tayo ng maayos. Ang atin pong pinagpermahanan ay ayon po sa Biblia. Yes. Pagkatapos po, wala tayong ibang pinagkasunduan kung ano man ang ating gagamitin batayan. Ngayon po, pinagpapauna namin, kung sakaling mayroong sagot si Brother Sorianong hindi mo nagustuhan, depende na sa iyo at sa kanya yon. Magtatanong po kayo ng panibago at huwag niyong hintayin ang isagot niya yung gusto niyo. Nakasagot na po siya eh. Ay ito. Kung ang tao ang nagsasalita, ang tao ay maaari kang makasabi ng katotohanan tungkol sa iyo sapagkat nai-examine mo ang sarili mo. Ngayon, ang tanong ko sa kanya kung siya ay banal na, di ma-examine niya ang buhay niya. Hindi yun doon sa Biblia ang sasagot. Sasagot naman ako. Sasagot po si Brother Soriano. Ano po? Sasagot po. Alam nyo, Continue po. ang sagot ko po ganito. Ang ibig niya sabihin, pag tinanong niya kung banal ako, sasagot ako sa sarili kong bunganga. Yun ang ibig niya sabihin. Dahil daw nai-examine ko ang buhay ko. Alam nyo ba, Mr. Espeso, mas kilala tayo ng Diyos kesa sa ating sarili? Tingnan nyo, Eto, Sapagkat, ito po'y nasa unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 20. Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. God knows me more than I know myself. Kaya pag sinabi ng Biblia, kung ano ako, I believe on that. Pag sinabi ng Biblia, walang tao na hindi nagkakasala, tao ko. I have to believe na ako man nagkakasala rin. Pero, pag sinabi ng Biblia na kahit ang isang tao ay nagkakasala, pero nagpipilit sumunod sa utos ng Diyos, siya ay banal, sapagkat ang sumusunod sa utos ay banal. Ang gusto yata ni Mr. Espeso, siya lang ang banal at ako naman walang ya Aba, sa ginawa niya sa akin pang-iinsulto ngayon, kung hindi ako banal, baka may nangyari nang hindi tama sa amin. O, di ba? Kaya nga ako, hindi ako kasing init niya Masyado siyang mainit Alam niyo yung nasa Biblia, yung may malaking galit, yung demonyo, 12-12 ng Apokalipsis. Ako, hindi naman ako galit sa kanya. Siya, galit na galit siya. Sumagot lang ako ng ayon sa Biblia, galit na galit siya. Siyempre sa Biblia kung kukunin ang sagot ko sapagkat ang tema ayon sa Biblia. Banal ba ako ayon sa Biblia? Sabi ng Biblia, ang kautusan ay banal. Ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Roma 7:12. Pag sinunod mo ang kautusan, mababanal ka. Sumusunod ako, di ko naman nilalabag yung utos ng Diyos O, di ba? Okay, maraming salamat, Brother Soriano. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. Siguro, kung ganun ang desisyon ng iyong kaibigan,
siguro dito na lang tatapusin natin ang usapan nyo. Meron pa. Nasa inyo po yan. Oh, meron pa. Okay. Hindi. Kaya mo kumatutunan. Ilagay lang sa ayos. Siguro naman ay hindi naman natin gano'ng agad ito puputulin. Medyo hindi lang po nagkaintindihan siguro dun sa gustong mangyari ni Mr. Espeso. Pero bibigyan po natin siya ng pagkakataon, sayang naman yung inihanda niyang mahabang bibigyan po natin siya. Kapatid, willing pa po ba kayong iiwan na natin yung tungkol sa banal? Kung gusto niyo magtanong kayo ng iba or kaya tindigan na lang po natin, doon na tayo sa ikalawang tema. Brothers, makinig. Shall we continue po? Doon na sa ikalawang tema. Pero kapatid, ganito, no? Komo ang ito po kasi kailangan matupad. Komo nagpo-propose si kapatid na Espesong pumaroon sa ikalawang tema, ay wala po tayong magagawa kung hindi ipagugol kay kapatid na Soriano yung kanyang ikalawang tindig. Before na tayo po ay pumaroon doon sa ikalawang paksa. Yun po kasi ang napag-usapan natin dito. Kung hindi na interesado si Ka Espeso na ituloy yung kanyang panig, ay willing po si Brother Eling tapusin yung dalawang tindigan sa bawat paksa. Bago tayo po, ang desisyon ko, banal man kayo o hindi, tapos na ang 15 minutes. ito pong ikalawang paksa, patutunayan ko uli, Ginoong Porfirio Espeso, na maliligtas na ang tao sa pananampalataya lang kay Kristo ayon sa Biblia. Muli po, ayon na naman ito sa Biblia at wala siyang magagawa kung hindi ito pa rin yung ayon sa Biblia. And I think na siya naman ay merong mga quotation na inihanda galing din po sa Biblia. At siya po ang unang tatayo dito muli, palibasa siya ang nasa affirmative side. Si Brother Eli po na naman ang nasa negative. At sa sa ikalawang pagkakataon, sa unang tindig ni Ginoong Espeso, ito po ang kanyang unang 20 minuto sa pagpapatunay sa ang tao'y maliligtas na manampalataya lang kay Kristo. Ginoong Espeso, pwede na po kayo mag-umpisa. Mr. Soriano, ibig ko lang ipaalam sa inyo mga kapatid o kaya mga kaibigan na si Mr. Espeso hindi lamang nagagalit. Walang galit si Mr. Espeso, pero ang boses niya ay pang-rebuke. At isinasabi ko po sa inyo, dito sa Plaza Rizal at sino man dyan na mga member o mga pastor o mga pari, sinasabihan ko sila, diretso, na sila ay rinireview ko sapagkat mali sila. At kung ito man, sinasabihan ko sa Mr. Soriano na mali siya, na hindi niya nasasagot ang kanyang sarili, siya ay mali. Ang inyong lingkod, author na ng libro. At itong librong ito, mayroong tinatawag na Teaching on How to be Sanctified. Kung paano mabanal ang tao. At hindi ko makakasulat ng librong kung paano ang tao mababanal kung hindi ako alam ang katuruan ng Panginoon Jesucristo. Ngayon, dito pa alam ko kung sino si Kristo, sino ang Ama. Alam ko ang mga false prophet. Alam ko ang lahat na yan sapagkat ang inyong lingkod, spiritual na po. Ayan, magtataka kayo. Bakit spiritual na tao? Ang spiritual na tao, hindi na po nagkakasala. Kita na ninyo? Ang iba ng turo ng dito na mga nasa reliyon sapagkat kayo pinapatupad ng lay ng Diyos. Pero ang tinatawag na original gospel ng Panginoon, hindi na kayo maaaring tumupad ng tinatawag na mga layes ng Diyos sapagkat ang sabi diyan, you can never be justified by the deeds of the law, but by faith of the Lord Jesus Christ. Sino ang taong makakapag sunod sa lay ng Panginoon Jesucristo? Sino ang tinatawag na pastor o pari man na pwede na makasabi
na siya 100% ng lahat ng mga utos ng Panginoon at lahat ng mga utos ng Panginoon Jesucristo o kaya Diyos na gawa na nila. Hindi po yabang ang kailangan. Ang kailangan ay malaman natin kung paano tayo magkamayroong kabanalan. At sino man na tao, kung kayo ibig mabanal, ito po ang turo ng Panginoon Jesucristo. Kung ang tao, ganito, kung ang tao po, sabi ni San Pablo sa Roma 4:35, sabi dito, for what saith the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Now to him that worketh is a reward, not reckoned with grace, but of debt. But to him that worketh not, but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Ito po ang mga bagong malalaman ninyo sa gabing ito. Si Abraham po noon, nang siya maniwala sa Diyos, siya hindi na naggawang parang siya mabanal. Kung di sa paniwala na niyan, sabi ni San Pablo, he was counted na righteous. Pati yung mga tinuri niya, righteous. Hindi naman yun nagawa na hindi sila magkakasala. No. They just continue their life. Kaya, dito naman po sa sinasabi ni San Pablo, but to him that worketh not. Sa inyo, hindi naman kayo lahat makakatrabaho na hindi kayo magkasala. Siyempre magkakasala kayo. Ngayon, hindi ninyo matatrabaho ang lahat ng mga kautusan ng Diyos. Hindi yun ninyo matatrabaho. Ang lahat ng mga ginagawa ng kaparian, ng lahat ng mga reliyon, pinapagawa kayo ng mga utos ng Diyos. Hindi nila yun magagawa. Why? Because it is hard to follow in accordance with the flesh of man. Kaya, ang tinatawag po na sinabi dito ni San Pablo, na kung kayo ay kayo nakakasala, pero kayo naniwala sa Panginoon Jesucristo, na siya ang nagja-justify sa inyong mayroong kasalanan, ang inyong pananampalataya kay Kristo ay tinatawag ni San Pablo, your faith is counted for righteousness. Okay na kayo. Sapagkat pareho kayo ng mga tao na na-circumcise ni Abraham at kayo na naman itong seed na Panginoon Jesucristo dito sa tinatawag na itong faith in the Lord Jesus Christ, ang lahat na tao na maniwala ay sila po ay nakabalik na sa Diyos at sila ay maaari nang magdasal sa Diyos at sila ay maaari na po na magsabi ng lahat nilang kailangan sa Diyos. Hindi na sila magtatrabaho, na sila magsasabi pa, mga utos ng reliyon ay gagawin ko yun. Hindi na po yun. Sabi ng Panginoon at sabi ng Apostol Pablo, you can never be justified by the works of the law. Wala pong sino man na tao na makakatupad kayo ng lahat na utos ng Diyos. Sino kayo na makakatupad? Hindi kayo makakatupad sapagkat yan sinasabi na mahirap sundin ang lahat na utos ng Diyos. Isa lang po. Isa lang. Na utos na hindi nyo madapad. Ang lahat na utos, sabi ni Santiago, ay nagkasala rin kayo lahat. Akala ninyo, natupad ninyo ang siyam, pagkatapos ang isa ay hindi ninyo natupad. Pagkatapos sasabi na kayo, we are trying to follow the law, ay naku, may kasalanan din kayo. Naku po, maraming kasalanan ng tao hanggang ngayon. Ngayon, ang sabi po ng Panginoon, ito, ang Panginoon po, pagpunta dito, kaya sinabi ko sa kanina na wala ng reliyon, sapagkat ang Panginoon ang nagagawa sa paglinis sa atin.
Iyan siya nagagawa na tayo maalis sa kasalanan. Hindi yung reliyon na kayo ang gagawa, parang kayo ay hindi magkasala. Pero ang utos o kaya ang ebanghelyo ng Panginoon, siya ang gagawa. Parang kayo hindi na magkasala. Yan po ang ebanghelyong original. Bakit? Bakit? Ganito. Ang Panginoon Jesucristo, kung kayo ay nagsisimba, ganito yan. At lahat ng mga religious organization, sabi, pagdating na nagbabayaw ito, sinasabi ko sapagkat kayo ay siguro galing din kayo sa Katoliko at alam ninyo ang mga salitang ito. Ang pare, pag bayaw na, yung bang mari ng buwan niya yung bread, nasabi ang pare, "This is the Lamb of God who take away the sins of the world." Tandain ninyong utabi, tandain ninyong mabuti. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ngayon, bakit kayo magpapahirap pa sa mga utos ni Mr. Soriano na kayo ang makalis sa kasalanan? Ang Panginoon na naalis, baka ngayon kayo ang naalis? Ano bang pagkaintindi ninyo ng salita ng Diyos? Yan po ang mga sekreto. Nako, ito mga bago. Mga bago to. Ayan, ito. Ang lahat ng mga bagay, nagpunta dito ang Panginoon Jesucristo para sa ano? Para sa mga makasalanan. Parang ano? Panatilihin kayo dyan. At pagkatapos ay itong mga manunurong ito ay pagganyan-ganyan lang sa inyo, ay pagkatapos hindi naman kayo nagkakamayroon ng kabanalan. Ay mga kaibigan, mali. Sapagkat sabi ni Panginoon Jesucristo ganito, siya ang magbabanal sa kanyang simbahan. Hindi po kayo ang dapat magbanal. Hindi kayo ang maaaring magbanal. Sapagkat ang tinatawag na Diyos, si Kristo, yan ang nag-aalis ng kasalanan. Prebas, ito. 1 John 1:7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, in the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. So, ang dugo ng Panginoon Jesucristo ang maglilinis sa inyong paniniwala. Hindi po yung sa inyong trabaho. Hindi kaya ninyo ang utos ng Diyos. Hindi kaya ninyo. Sigurado yan. Sabi ni San Pablo, hindi kaya ninyo yun. Ito pa. Sabi po dito sa Ephesians 5:25-27. Ganito yan. Sabi dito, husband, love your wives, even as Christ also love His church. Ito. Ang Panginoon Jesucristo pala, kung kayo nasa tunay na tinawag ng Diyos, tunay ay ninyong tinatawag na pananampalataya sa Kanya, kayo po ay Kanyang babanalin. Hindi kayo makakabanal sa inyong sarili. Sapagkat sabi dito sa Ephesians 5:25-27, ganito yan. That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by His word. So, ang Panginoon po, sa Kanyang salita, ang mga apostolis ay nabanal. Sa Kanyang salita, kung kayo ay mananampalataya, ay kayo po ay babanalin. Sabi diyan dito sa Ephesians 5:25. Ngayon, sabi niya, He might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word, that He might present it to Himself. Pagkatapos na kung kayo tunay na mga miyembro ng tinatawag na church or
called out people of the Lord Jesus Christ, then He is the one, kayo ay lilinisan niya. Sabi dito sa Ephesians 5:25-27, sa parang, sabi niya, kung kayo malinisan na ng Panginoon Jesucristo, lahat kayo na nanonood sa television, nalinisan na kayo, ipipresentar kayo sa Kanya rin. Kayo rin ipipresentar sa Kanya rin. Pagkatapos nalilinisan, pero yung tao hindi kaya. And I believe and I agree with the doctrine of St. Paul that in tao hindi kaya na makaalis sa kasalanan. Ngayon, kaya sabi dito, He will present it to Himself a glorious church. Kung kayo, mabanal ng Panginoon, ipipresentar kayo niya sa kanyang sarili. That is the gospel. Kaya, bago ang gospel dito kay Poring Espeso, hindi po ito yabangan. Kundi, sinasabi ko sa inyo, I am the preacher, maybe, and I believe it, that in these last days, mayroon na isang tao na talagang mag-preach, pagsasabi ng katotohanan, and I believe all the people that congregate to themselves a religion or a congregation, according to St. Paul, they are the people who are not serving the Lord Jesus Christ. Ganito yan. The Lord shall give eternal life. Sino? Kayo. Makakaligtas sa kayo sa sarili. Siya ang magbibigay ng eternal na buhay ninyo. Sino? Mayroon pang pari? Mayroon bang pastor? Maaari sa inyong makabigay ng tinatawag na eternal life? Wala. Wala. Ngayon, dito pa. Sabi dito sa gospel ng mga apostoles, ito po ang bago ninyong maririnig. Ang sabi ng Jesus Christ kay St. Paul at saka kay kay San Juan, sa New Covenant, from Pentecost up to this present generation, ang sabi ng Panginoon Jesucristo, ang Diyos na ang magtuturo sa bawat isang tao. Wala na pong taong maaaring makaturo. Kaya niya na siya ay maalis sa kasalanan. Paano yun daw yun magtuturo ng mga kabanalan, ng mga holiness, ng mga tinatawag charity when He Himself cannot make Himself holy? Now, ito pa. 5 minutes more. Ito pong tinatawag na ito na ginagawa ng Panginoon Jesucristo. Parang kayo po ay tinatawag na mayroong kayong token. Mayroong kayong tinatawag na earnest gift. Ang sino man na sincero na mag-believe o kaya magsampalataya sa Panginoon Jesucristo, yan tao pong yan ay ma-receive o kaya he shall receive the Holy Ghost. As what? As an earnest token. Kung kayo abuto na ninyo ang tinatawag na original gospel ng Panginoon, na kung kayo tunay ang pananampalataya ninyo, bibigyan kayo ng Panginoon Jesucristo ng Holy Spirit, parang iyang ang garantiya na kayo ay siguradong ligtas pag panahon ng judgment. Bago po ito. Pero noon pa ito. Pero ngayon, bago ito. Why? Why did I say that? Because, from the time the apostle, nagkamatayan na ang mga tao sa buong daigdig. Ang una dyan, ang tinatawag na Catholic Church. Yang ang una na nag-pervert ng gospel ni Jesus Christ. Samantalang ang teaching ng apostle, hindi nila inadapt at maraming decree ang ginagawa ng mga ito. And these are the signs
that they are the ones, they are the Antichrist, and they do not follow the teaching of the Lord Jesus Christ. Sino ang banal dyan? Paano kang mabanal? Kung kayo ay nagbubulto. Kung nananampalataya kayo sa bulto. Kung nananampalataya kayo sa tao. Ang sabi ni Propeta Isaiah, he that trusted in man is already condemned. Kapag naniniwala kayo sa mga tao-taong ito, you are already condemned. Unless, of course, you have that kind of sincerity in the belief, in the faith of the Lord Jesus Christ, so that mananatili kayo dyan sa Kanya. At ano ang pagtatalubo ng isang tao? Ano ang pagtatalubo espiritual? Yan ba ay sa inyong mga gawa-gawa? Hindi po. Ang pagtatalubo ng tinatawag na espiritual na tao na yan ay na-experience ni Espeso ay yung pong healing of the Spirit. Yung pong tinatawag na grasya ng Diyos, hindi sa trabaho. Ang grasya ng Diyos, bibigyan kayo, mananatili kayo sa turo ng mga tinatawag na Espiritu Santo, ay pagkatapos dyan, kayo ay mababanal. Yan ang mga turo ngayon, pero hindi sinasabi ng mga pastor ngayon, at sinasabi naman ito noon ng mga apostoles. Ang magsunod kan oras ko magiging banal. Time na. Salamat. Ngayon, ibigay natin kay Brother Soriano ang 15 minuto na katanungan sa mga idiniscuss ni Mr. Espeso. Okay. Umpisahan ko na po, Mr. Moderator. Mr. Timer. Pwede na po si Brad Soriano. Sabi mo, kapatid na Espeso kanina, sabi ni Isaias, pag naniwala ka sa tao, condemned ka na. Asan pong sitas kay Isaias yun? Wala namang Isaias po yun. Ang sinabi ko ay Jeremias 17:5. Sabi nyo kasi kanina kay Isaias eh. Alin pong sitas kay Jeremias na nagsasabi na pag naniwala ka sa tao, condemned ka na? Mike po, Mike. 17:5. Ang nakalagay po ba sa 17:5 of the book of Jeremiah, pag naniwala ka sa tao, condemned ka na? Yes, precisely. If that for teaching of that man is the teaching of God, they might say that this is Hindi, the tinatanong ko teaching of po, God. ang nakasulat po ba ron, pag naniwala ka sa tao, condemned ka na? Kung maniwala ka sa tao, siguradong condemn ka na. Sinabi ng kasulatan, sabi mo yan. Sabi ho kay Jeremias, babasahin ko sandali ang Jeremias just to examine what you have uttered. Ito po ang sabi rito, babasahin ko. Jeremiah chapter 17 verse 5. Thus saith the Lord, cursed be the man that trusted in man. Yun ho bang cursed be the man, condemn na ho ba yun? Ang sinasabing ang course ay condemn yun. Course, kondinado na yun. Pagka kinurse, condemn na. Course na eh. Para kang, ipinako na sa krus. Ayun. Sige po. Salamat po sa sagot nyo. Ito pa ang susunod kong tanong. Sabi nyo kanina, wala nang taong makakapagturo ng kabanalan kahit isa. Inuulit nyo ba, tanggapin nyo ngayon? Opo. Kung makabasa po ako sa Biblia na may taong makapagtuturo ng kabanalan, tatanggapin nyo, dinadaya nyo itong lahat ng nanonood Basahin mo. natin. Ha? Kung makabasa ako. Tatanggapin nyo ba na pagka nakabasa ako, dinadaya nyo itong mga nakikinig sa atin? Basahin mo lang. Hindi tatanggapin nyo ba kung Hindi, mabasa ko? wala sa panahon kong pagtanggap. Hindi, pero nasa panahon kayo ng pagsagot. Nasa panahon kayo ng pagsagot. Sabi nyo kanina, ay walang tao na makakapagturo ng kabanalan. Ang tanong ko, inuulit ko, kung mababasa ko ba sa Biblia na may tao na makakapagturo ng kabanalan, tatanggapin nyo, mali ang sinasabi nyo. Hindi ko tatanggapin sapagkat ang pagkaintindi mo ay ganyan.
Hindi ho pagkaintindi ko. Yung Iba ang nakasulat. pagkaintindi mo Hindi ho, sa yung nakasulat akin. sa Biblia. Yung nakasulat sa Biblia. Hindi ho yung pagkaintindi ko ang pag-uusapan natin. Kaya ang tanong ko sa inyo kung mabasa ba sa Biblia na may tao na makakapagturo ng specific na kabanalan sa sagot. kapwa. Tatanggapin Tatanggapin nyo, Para mali kayo. magandang Kaya flow. yun sinasabi ko, hindi ko masasagot yun. Alin po, alin po? Hindi ko masasagot yung tanong mo yun. Sapagkat, ang sagot ko dyan, hindi mo naman papaniwalaan. Hindi ho, napaniwalaan ko. Sige ho, basta't babasahin sa Biblia, papaniwalaan ko. Kaya lang, ang tanong ko sa inyo, hindi naman kayo babasa ako babasa hindi naman kayo sasagot, ako babasa Tapos hihintayin ko, pagkabasa ko yung talata, hintayin ko ang sagot nyo. Kung mabasa ko ba sa Biblia na may tao na makakapagturo ng kabanalan, hindi kagaya nung sabi nyo na wala ng tao na makakapagturo ng kabanalan, tatanggapin nyo, mali yung sinabi nyo. Hindi, sapagkat ang nalalaman ko, ang Diyos na ang magtuturo na ang tao mabanal. Iyan sa iyo, iyon din sa mga tweet, kinwalify nyo na, yung na para nabasa pala mo. sa inyo, ang Diyos lang ang Di mayroong makakapagturo. kontras. Ang nabasa niya, saka yung nabasa ko, ay nagsasalpukan. Ayan ang mangyayari dyan. Huwag niya ho kayo mag-comment. You are under cross-examination. Ang tatanong ko, susunod ganito. Sabi nyo kanina, binasa nyo yung Roma o Galatians chapter 3 verse 11. Bagaman din nyo binasa, sinabi nyo that no one is justified by the works of the law. Alin hong law ang tinutukoy doon that no one will not be justified by the works of the law? Which law do you mean? Ang sabi ng San Pablo at ang turo sa kanya ng Espiritu Santo, the Ten Commandments, which is the law, and the ordinances of God, doon sa lumang tipan. Ang tinutukoy po ba ron ay ang Ten Commandments? Ten Commandments. Na hindi ma-justify ang tao ron. Hindi ma-justify ang tao ng Ten Commandments. Ayan. Is there any other law? Is there any other law that can be used to justify a man? Wala na hubang batas pa na makakapagpabanal sa tao? Mayroon. Alin po? The law of faith. The law of faith. Kanino The po? law of faith. Kanino po law yon? Law ng pinagturo ng Panginoon Jesucristo kay Saint Paul. Salamat po sa sagot nyo. Sa the law Tama na of po faith. yun. Ang tanong ko May lay susunod. ng paniniwala. Okay na po. Ang susunod kong tanong ay ganito. Sabi nyo, hindi magagawa ng tao na yung kanyang kasalanan ay maalis. Tinatanggap nyo uli yun? Hindi maaalis ng tao ang Hindi, kasalanan. tinatanggap nyo ba uli yung sinabi nyo? Tinatanggap ko yun Yan. na walang Kung mabasa ko sa Biblia na magagawa ng tao na maalis yung kanyang kasalanan. Ang pagkaintindi mo siguro mali. Hindi. Kung mabasa ko, kung mabasa ko, Madali. Sa binasa mo, Sagutin mo, Poreng, kung. hindi naman iintindihin, babasahin pala. Babasahin, sagutin. o sige, alam ko. Sige. Okay. Salamat po sa sagot nyo. Paalala mo lahat yung tinanong ko na inanong. Susunod kong tanong, kapatid na espeso, ganito. Sabi nyo, hindi kaya ninyo ang utos ng Diyos. Walang makakasunod. Tinatanggap nyo ba uli yun? O walang tao makakasunod ng lay. Alin hong utos ang hindi Lahat masusunod? sinabi ko na sa iyo, the Ten Commandments, kung ano-ano pang lay, ang lay ni Kristo na sinasabi ni Jesus pati yung- Christ, pati ang sabi ni Jesus Pati yung Christ, law of faith? na sabi, iba naman po. Madali. The law of faith is the law that was changed of the Ten Commandments and other ordinances by God in the people or to the people Ang of tanong ko, Israel. ulitin ko, Mr. Espeso. Hindi- Sabi nyo hindi po yun. kanina, Ang law of walang faith, tao. dito na yan kay Jesus kapatid. Dali kapatid. For clarificatory reasons lang itong tanong ko Ang sabi nyo, walang tao na maaaring makasunod sa utos. Tapos sinabi nyo pa sa audience, hindi ninyo kaya. Sinabi niya sa Sigurado. audience. Alin hong batas ang hindi kaya na sundin ng tao? Upang ulit-ulit ka naman, oh. Hindi pa nyo nga sinasagot Okay, brother Mr. Espeso, kasi... Hindi na, sinagot ko Okay, na. madali lang. Alin hong batas ang hindi makakaya ng tao? One, the Ten Commandments. Ayan. Two, the ordinances of God. Three, yung mga utos ng Panginoon Jesucristo. Hindi ang kaya ng tao. Hindi kaya ng tao. Yan. Ayun. Sa mga tweet, 1, 2, and 3, hindi kaya ng tao na sumunod sa utos ni Kristo, sa Ten Commandments, at saka sa mga ordinances of God. Ngayon,
Ang tanong kami, Mr. Espeso, ganito. Sino po ba ang may-ari ng Ten Commandments? Hindi ba ang Diyos? Hindi na necessary yan na tanong mo. Ano po? Ten Commandments Okay. was given by God. Okay na yun. Okay. Sa Diyos po, sapagkat tinatanong sa Diyos ka, po ba galing yung sagutin Ten mo, Commandments, Mr. Ano? Espeso? Sa Diyos po galing yung Ten Commandments? Siyempre. Ba yun? Ang Diyos ba sa palagay nyo magbibigay ng batas, alam naman niyang hindi kaya ng tao? Ang Diyos nagbigay ng batas, parang ang tao ay lalong malubog sa kasalanan para Okay. Sabagay ano kayo? Kung kayo man ay hindi nalulugod sa kasagutan ni Poreng, makiano kayo, makiano? O baka mali lang yung kanyang Tagalog. Madali. Paulit natin, Okay, paulit. sapagkat- Can you repeat that, Mr. Espeso? Okay, pakiulit mo. Baka Will you mali kindly lang yung repeat your ano mo? ang Diyos ay nagbigay ng 10 utos, ang mga ordinansa, at pagkatapos ay si Jesucristo nagbigay din ng mga utos, pero alam ng Panginoon Diyos na yung utos niyang yun ay magpapatay sa inyo. Papatayin kayo niyan sapagkat kayo hindi ninyo magagawa na matupad yung lenyang. Ang ibig Kung hindi sabihin ninyo po ba- matutupad, the Tama na po, wages tama na of po. sin, if you transgress the law, Answer, wala na kayo. Answer accepted by the interrogating party. Next question is this. Ang ibig nyo ba sabihin, yung Diyos na makapangyarihan, matalino, marunong, nagbibigay ng utos, alam naman pala niya, hindi naman masusunod ng tao. Talagang ibinigay yun. Para hindi masunod. Parang lubog ang tao sa kasalanan para Ayun. maawa. Yung pala. Kaya- The next question is this. The Nandiyan next yan. question is this. Silencio Pabayaan po, ho silencio. natin siya ron. Silencio Kalayaan muna niya kayo, sabihin sapagkat alam nyo niyo naman ang- After all, he is just trying to prove his belief. Ano? Hindi naman tayo tatanggap no, pero yun ang sagot niya eh. Hindi. Yun ang sagot niya eh. Ang susunod kong tanong, ganito kapatid. Nung sabihin nyo kanina, nagpunta rito si Kristo para sa mga makasalanan. Sinabi niyo po yun? Tinatanggap niyo uli? Oh, Ano ho ang gagawin ni Kristo sa makasalanan? ililigtas niya. Alisin niya sa kasalanan. Binigyan niya Babanalin niya. binigyan niya ho ba ng batas? Ah. Oh, binigyan. Ano ho ang tawag sa batas na ibinigay Love. niya? Ho? Love, Ano pa po? charity, Ano holiness. pa po? Lahat-lahat ng Ayan, mga utos po yan Oh. para ilubog niya uli sa kasalanan ng tao. Parang, ito lang, ito po ang tinatawag po na spiritual na understanding na siya, binigyan tayo ng mga batas, ng mga utos na parang tayo ay maalaman natin na hindi natin kayang matupad yan. At ang remedyo ay makuha ninyo si Kristo sa inyong buhay. Ayun, sige. Because without me, Saan you po can si- do nothing. Sabi niya. Sa ganito po, susunod kong tanong kapatid na Espeso, ganito. Nung pumunta si Kristo para sa mga kasalanan, sabi nyo, at I agree to that, ang pinuntahan ni Kristo rito sa lupa, ang mga makasalanan. Sabi nyo kanina, gagawin niyang banal yung mga makasalanan. Ano po ang agent para magawang banal ni Jesus Christ ang makasalanan? Agent? Ang agent, walang agent. Walang taong agent. Wala naman ako Ang sinabing, dali nag- kapatid, wala naman ako sinabing taong agent eh. Ang tanong ko, anong agent? Ha? Anong agency? Anong agent? By what means is he going to sanctify people or the makasalanan as you have said it? The agent is the Holy Ghost, the Holy Spirit, who will give that Holy Ghost to every person who has the full faith and confidence in the Lord Jesus Christ. Ngayon, ang tanong ko sa inyo kapatid ganito, kayo ho ba bilang isang tao, sabi nyo kasi kanina, ni-note down ko rito, kayo ay spiritual na.
Sabi niyo po yan, itinatanggap niyo po uli. Tinatanggap ko at ang testigos ko ang Panginoon ni Kristo. Ayan. Tanong. Tingnan nyo at tinitistigo nyo si Kristo. Ako kanina, Biblia, nagalit kayo sa akin ha. Ngayon si Kristo, hindi naman natin makakausap ngayon ng personal yon, Mr. Moderator. Ang susunod na tanong, sabi nyo, kayo spiritual na. At ang sabi nyo, ang isang spiritual ay hindi na nagkakasala. Tinatanggap nyo uli yung sinabi nyo na yun. Siyempre, kung spiritual. Kayo ho ba ay hindi na nagkakasala? Hindi na po. Hindi na kayo... Ayon po ba sa Biblia, hindi na kayo nagkakasala? Sa Biblia po, hindi na po. Ayon sa Biblia? Ayon po sa Biblia? Ayon sa Biblia, hindi na po. Kung mabasa ko sa Biblia, nagkakasala pa kayo hanggang ngayon. Ang nabasa mo, contrast, saan ang mababasahin ko? Kung mabasa ko ho. Ay, kung mabasa ka, Kung babasa rin ako. Sige, yung babasahin nyo at babasahin ko, pagkukumparahin natin, payag kayo. Sige ho, babasa. Biblia. Ito po ang sabi ng unang Juan 1:8. Tignan nyo kung kasama si Mr. Espeso rito kung hindi. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili. At uulitin ko. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. Kasama ba si Mr. Espeso ron? Ang tanong ko, kasama ba ron si Mr. Espeso o hindi? Sige, bumasa kayo ngayon. Okay, Mr. Espeso. Babasahin natin siya. Pakisilencio po kayo. Silensyo muna kayo. Bigyan nyo ng panahon. Ang binasa po ni Ginoong Soriano. Huwag paliwanag yung binasa ko, bumasa kayo ng inyo. Huwag niyo paliwanag yung binasa ko. Kaya ang binasa niya, Sige, bumasa kayo ng inyo. ako naman ang magsasalita. Babasa lang. Hindi naman ako nagpaliwanag, bumasa lang ako eh. Kaya? Bumasa na kayo. Ang nabasa niya po ay isang verse. Bumasa na kayo. Yun ang usapan, babasa kayo. Oo, babasahan ko na. Gusto ko lang umalsa kayo. Sige kayo. At hindi kayo nalalaman. Hindi ninyo nalalaman. Babasahin ko na nga eh. Maaari ba ninyo yan sa kwan ninyo? Sa sigaw ninyo? Hindi maaari sa akin ang mga sigaw. Bumasa na ho kayo. Babasahin ko na. Bumasa na kayo. Ang susunod na verse na binasa ni Mr. Soriano ay sabi na nagkakasalan tao. Ang susunod na verse, wala nang kasalanan ang tao. Ito ang bata. Anong talata ho? Kaya ito na, 1:9. Ano na? Kaya hindi ka pa pwede sa akin. Ito. Huwag ka magsasalita kapatid, huwag ka masyadong galit. Nasa TV tayo. Kaya. Kakahiya sa Sabi ko sa kababayan. inyo, Kakahiya sa kababayan mo mga Bicolano. Hindi ko nagsasabi na ako galit. Nadidispresyo mga Bicolano dahil Hindi sa'yo. ako nagsasabi galit. Tinatanong ko lang ang talata, huwag kang magagalit. Tinatanong ko lang sa'yo ang talata, kung anong Kaya babasahin nga, mo, okay para na, susundan okay na. ko. Okay na. Sige. Babasahin Ako ko. sinabi ko yung talata ko Okay, kanina bigyan eh. natin. Talata. Pakisilencio po kayo. Silencio po kayo. 1:1, sulat ni 1:1. Pakinggan natin kung Sabi ano sinasabi. sabi ng Apostol Juan, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan at tapat at banal siya at tayo'y papatawarin ang ating kasalanan at tayo'y lilinisan sa lahat ng kasalanan. Sino'y malinis? Bakit? Ito ba? Hindi ba banal?
Yung binasa niya, hindi banal. Ang binabasa ko, banal. Ayun, sinasabi ko sa inyo. Sige. Susunod na tanong. Susunod na tanong, Mr. Espeso. Kaya sabi ko sa inyo, Sandali, Mr. Espeso. You are under cross. Wag ko kayong baka kayo atakihin, hindi, kasalanan pa. wala nga atake sa akin. Nandito sa akin ang Espiritu Santo. Hindi. Mabuti kung hindi kayo atakihin. Wala sa akin ang mga atake. Mabuti ho kayo kung hindi kayo atakihin. Mabuti yon. Kayo ang I pray. atake. Hindi ho. Wag kayo akala ko ba banal na kayo? Ba't nananalangin kayo ng masama sa inyong kapwa? Ha? Hindi ho. Pang-ano yan Masamang manifestation na hindi Holy Spirit yan. Hindi ganyan ang Holy Spirit. Evil Spirit yung iminamanifest ng actuations nyo na yan. Ito ang susunod kong tanong. Okay. Bigyan natin ng panahon si Brother Soriano. Ito ang susunod kong tanong, Mr. Espeso. Ano ho ba ang kahulugan ng kasalanan sa pagkaalam nyo? Ang kasalanan ay tinatawag na transgression of the law. Ayun. Kung nagbabawa ay hindi mo inutupad ang utos, ay hindi lang yun. Maraming kasalanan ang ating buhay, ang ating laman. Ano pa po? Maraming... Bukod sa transgression of the law, ano pa ang alam nyong sinasabi ng Biblia na kasalanan? Kasalanan sa ating laman, sa flesh, kasalanan sa mata, kasalanan sa pride of life, at marami pang mga kasalanan, mga kasinungalingan, mga tinatawag na sorcerer, idolater, mga murderer, mga hindi kasalanan yun. Ayan. Kasalanan yun, hindi ba? Hindi ba kasalanan ng murder? Excuse me. Para hindi kayo magkasala, sumunod kayo sa oras ko. Time na. Ako na. Okay. Hindi pa tapos. Paparap ko na. Okay. 20 minutes. Mr. Timer. Yes. Pwede na ho ba ako? Pwede na po kayong umumpisa. Ayan. Alam nyo, aaminin ko sa inyo, ngayon lang ako nakausap ng taong ganito, Mr. Espeso. This is the first time I have met such a person na bago. Alam nyo kung bakit bago? Kasi ngayon lang ako nakakita ng tao na pinaratangan ng Diyos na kaya naglagay ang utos para ilubog tayo sa kasalanan. Ang Diyos nagbigay ng batas parang ang tao ay lalong malubog sa kasalanan para ang Diyos nagbigay ng batas parang ang tao ay lalong malubog sa kasalanan para lumalabas yung nakikilalang Diyos ni Mr. Espeso ay hindi compassionate, hindi God of justice, hindi God of love, hindi Diyos na makatwirang, kundi nonsense. Nagbibigay ng utos, di naman pala matutupad, binigay pa. Di nonsense yung Diyos niya. Hindi nakakapagtaka, ganong kainit ang ulo ni Mr. Espeso. Hindi nakakapagtaka yun. At ang nagtataka lang ako, bakit siya pumirma ayon sa Biblia, eh yung palang dadaldal niya, wala sa Biblia. Ayun. Eto, babasahin ko. Binasa ko yung 1:9 ng unang Juan, kasi sabi niya, hindi na raw siya nagkakasala eh. Kaya tinanong ko siya, kung babasa niya, babasa raw siya. Ako muna ang bumasa. Eto, ang binasa ko 1:8, binasa niya 1:9. Magkasunod. Tingnan ho natin kung nadadaya tayo pagka hindi natin to binasa uli. Ang nagsasalita po nito si San Juan Alagad, writer of one of the books of the New Testament. Ang sabi niya ganito, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, including himself, kung sinasabi nating, he is speaking to a particular audience, and presumably they are the first century Christian church. And it is not only presumably, but it is documentarily written na nagsasalita siya sa mga Kristiyano ng una. Dito sa kanyang epistle, 1 John. Ang sabi, kung sinasabi natin na tayo'y walang kasalanan,
ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Binasa niya ngayon 9, yung kasunod. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, if we confess our sin, do they have sin? Do they sin? Yes, of course. Because if you do not have any more sin, what sin more are you going to confess? That is logical and biblical. Ha? Ang sabi niya, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, yun bang ipinahahayag present progressive o past tense? If we confess our sins. Ayan. Present progressive. Meaning, nagkakasala talaga tao di ba, no? Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin. Hindi pa rin past tense, ano? Present progressive pa rin, ano? Future progressive pa nga Tapat at banal siya na patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng mga kalikuan. Amen? May kasalanan sila o wala? Bukod tangi lang naman si Mr. Espeso, wala nang kasalanan Pati nga mga apostol nag-umaamin Kasi pag sinabi mo pa lang na wala kang kasalanan, dinadaya mo na sarili mo. Ngayon lang, napakaraing kasalanan ginawa ni Mr. Espeso. Kasalanan laban sa ethics, sa magandang moral sa kapwa. Lalo na sa radio and TV code. Hindi niya, alam naman niya, we are being covered and we are being seen throughout the Bicol region. Marami siyang kasalanan ginawa ngayon. Tapos, how hypocrite can you be na sabihin mong wala ka ng kasalanan? Yan lang mga pati tao, inaano mo Ha? Dinuduro mo mga tao.